Okay. Hello, good afternoon. So ito yung topic natin today, rising above failures. Nung binigay sa akin to, naalala ko tuloy, yung storya nung farmer and then nung donkey. Yung donkey na yon, no, dahil madilim dun sa farm, nahulog siya dun sa well. Yung farmer, nabwisit na siya, parang ano ba nangyari? Paglabas siyang ganun, nakita niyo yung donkey, nagmamakaawa, natulungan. So naghanap siya ng tulong sa mga kapwa farmer niya. Pagpunta nila dun sa well, unang naisip nilang gawin ganito, hindi na i-save yung donkey, tabunan na lang yung donkey. Bakit? Kasi matanda na yung donkey, wala na siyang silbi. Number 2, yung well, kailangan na rin namang tabunan. So ganito yung ginagawa nila. Sa shovel nila, yung lupa, tas tatabunan nila yung donkey. So from maingay na donkey, bigla siyang tumahimik. Na-curious ngayon yung farmer. Ano kaya nangyari? So ginawa niya, tumingin siyang ganon, tinignan niya. Nakita niya ngayon yung donkey na, wag kang panira, okay. Hindi po siya si Spider-Man, okay. Pag tinatabunan siya ng lupa, ang ginagawa niya, gumaganon siya, tapos bumabagsak yung dirt, tinatapakan niyang ganon, umaakit siya. No? The next level. So habang ginagawa ng mga farmer yon, nagulat sila na paulit-ulit yung donkey, no? Para nagsasayaw lang siya, gumaganyan-ganyan. Nalalaglag yung mga dirt, tas tinatapakan niya. Hanggang sa nakaalis yung donkey. Parang yung sinisimbolize nun, lahat ng mga problemang may experience mo, akala mo mabigat sa shoulder mo, pero ang kailangan mo lang palang gawin, dust it off, shake it off. Sabihin nyo sabay-sabay tayo. Shake it off, dust it off. Ito ngayong araw na to, ituturo ko sa inyo kung paano nyo ngayon i-handle yung mga failures sa buhay. Okay? So, phase 1, okay? Me and my failure. So, your failure is your failure. Okay? Pagka nagkamali ka, kadalasan ng mga tao, tinuturo because of yung blaming others. Pero tatandaan mo ito, pag tumuro ka sa iba, ilan yung nakaturo sa ipabalik? 3. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng magpasa ng pagkakamali mo sa iba. You need to own it. Okay? Pagka na-realize mo na yan, yung problema mo, yung failure mo is your failure, mas mabilis kang makaka-recover. Number 2, your failure is your responsibility. Lahat ng pagkakamali mo, kapag na-realize mo, it's because of you. Yung maturity mo, mas bibilis. Alam nyo ba, maturity wala sa edad yan. Meron akong kilala, 16, 14 years old, pero sobrang matured mag-isip. Meron naman ako kilala, 50 years old, pero immature naman mag-isip. Agree ba kayo doon? Diba? The soonest you can get to this point, okay, the better you can go to the direction that you want. Sa tagal ko na po sa pagbe-business and mentorship, kaya kong sabihin kung magiging successful yung isang tao sa pamamagitan pa lang pagtaas ng kamay. Almost 200,000 plus ang minentor ko in 13 countries. So alam na alam ko, pagtaas pa lang ng kamay, mahilig pa naman ako magbasa ng body language. Alam ko na kaagad kung magiging successful to o hindi. Gusto nyo i-share ko? Ganito. Kapag yung mga magiging successful talaga, ganito sila magtaas sa kamay. Tapos, yung talaga maging successful sa buhay, sinasabi pa nila, kiniklaim pa nila, ako. Okay? Yung mga so-so lang, medyo-medyo lang, ganyan. Okay lang ba testingin natin? Ngayon, ganito yung gagawin natin. Meron akong mga itatanong na series of questions. Gusto ko lahat kayo mag-participate para naman mag-enjoy tayo, di ba? Tignan mo yung katabi mo. Kapag yan nakasimangot, lalo kang matuwa. Ask me why. Kasi kapag yan nakasimangot, di ba yung mukha niya nakaganon? So yung blessing ni Lord, magbabound sa kanya, papunta sa iyo. Kasi yung mga nakangiti, masasalong mo talaga. So sino ditong gagraduate? Sino ditong gusto maging successful? Sino ditong gusto makakuha ng perfect grade? Sino gusto ditong makapag-travel? Sino ditong gustong tumulong sa kapwa niya? I-share ko naman, ano naman yung mga naging failure ko nung
mga kasing edad ko kayo. Okay? Una, so ang dami kong binagsak, first sem, first year, una kong binagsak, General Chem. First year pa lang, nagdadalawang isip na ako kung tama ba yung course na pinasok ko. So sabi ko, wala nang atrasan to, laban kung laban, di ba? Parang love life lang, no? Pag na-reject ka ng una, dapat try and try again. Tama? Sasagutin ka rin yan pag nakulitan sa'yo. Okay. Next. Sino yung narinig na dito, sabi, it's not you, it's me. Boom! Sinabihan pa ako na, madrama ka kasi masyado. Next. Eto pa. Yung kung kanina yung nag-test daw sa sa UP, bumagsak siya, ako naman sa board exam. Ang engineering kasi may boards. And imagine mo ito kung gaano kabigat, kasi isa lang ang pangarap sa akin ng daddy ko. Magkaroon ng engineer sa unahan ng pangalan ko. Pero hindi ko nagawa. Masakit? Masakit. Nakakahiya? Yes. Kasi yung mga barkada ko, lahat sila pumasa, ako lang hindi. Bakit? Kasi ako yung pinakabobo dun sa barkadahan namin. Bakit? Kasi nung first year, iba yung mga barkada ko. Ang problem ko, dahil nga bagsak, sabi ko, kailangan ko na magpalit ng barkada. Sabi nga nila, tell me who your friends are and then I'll tell you who you are. So naghanap ako ng mga matatalino. Alam mo, literal na experience. Sobrang talino ng mga classmates ko. Literal, palagi ako may dalang balde. Bakit? Kasi pag nag-uusap sila, nagno-nosebleed talaga ako. Alam mo, ito malupit. Ako man ang pinakabobo dun sa barkadahan na yon. Sa lahat naman ng mga pinakabobo, ako naman yung naging pinakamatalino. Pwede? Pwede. So, eto. Sa akin, pag-graduate ko, nagtayo ko ng negosyo. Alam nyo, 5 negosyo ko na nagsara bago ako nakapagnegosyo ng talagang naging success. So ngayon, ito yung failure. Ito pa, health. Pag nakita nyo yung itsura ko dati, sasabihin nyo talagang hindi ako healthy. Ito lang yung picture na pinost ko sa Facebook. Kung ano pa yung pinaka hindi ko okay na photo, yun pa yung nag-trending. Gusto nyo malaman? Bakit? Kasi yun daw yung pinaka nakaka-inspire na photo ko ever. Pag nakita nyo yun, lahat kayo mag-iingay, magwawala, at nakaka-inspire talaga siya. Gusto nyo makita? Okay, mamaya. So, wait lang. Okay, atat. So, ito naman yung success ko. Okay? After 10 years of personal development, trainings, okay? And, kumbaga, yung journey up and down I gained a strong faith. Sino ditong may paniniwala sa Diyos? Sa kamay. Kasi aanuin mo na sobrang yaman mo, sobrang successful ka, pero wala ka namang inaangklahan, wala kang anchor. Promise, marami akong kilala na sobrang yaman nila, pero nagpakamatay sila. Kasi wala silang faith kay God. Next. Sa mga nagtatanong, okay, isa sa mga success ko, I have 3 kids, and of course, 1 wife, happily married for 10 years. In fact, ito pong February 2, sa Shangri-La, Boracay kami, magre-renewal of vows na kami. Diba? So, buti na lang nagbukas yung Boracay. Okay? Next. All of my dreams came true at the age of 30. As in lahat. And next, sa 10 years, nakapag-establish ako ng 4 na business, no? Na kumikita naman. And so far, so good. Kaya ito pong pagtotok ko ngayon sa inyo, sa loob ng 45 minutes, walang bayad. Sa mga nagtatanong kung ilang taon na po ako, actually, I'm 36 years old. Kaka-birthday ko lang nung January 4. Thank you. Thank you. So, let me introduce my family. So, this is my wife, Pin. This is Godfrey, Enzo, and Joaquin. Guess what? Anong pangarap nung panganay ko? Tinanong ko, anak, anong gusto mo? Maging doktor? Lawyer? Engineer? No? Alam mo sagot niya? Dad, I want to become a YouTuber like you. Boom! Di ba? Maraming mga may edad ngayon, pag sinabi YouTuber, walang pera dyan, walang kita dyan. Pero tandaan mo, pag sinabing passion mo, hindi importante sa'yo kung may bayad o wala. Kasi pag passion mo, kahit walang bayad, mamahalin mo at gagawin mo siya kahit walang bayad.
I do talks, okay? Yan yung mga schools na lagay pero hindi updated yan. Lahat ng talks ko sa mga eskwelahan, lahat yan libre. So, marami nagtatanong sa akin, ba't ang bilis ng success na nakuha ko? Kasi naghahanap ako ng mga mentor. Yung mentor na pwede makatulong sa akin, hindi tormentor. Ha? At mas lalong hindi dementor. Ha? Ang pagnenegosyo, hindi siya madali. Mahirap, pero masarap. Tandaan mo sa buhay, wala namang bagay na madali. Sabi ko nga, kung ang isang bagay madali mo nakuha, tandaan mo, kadalasan, madali rin yan mawawala sa'yo. Agree? Ito. Ito yung photo na sinasabi ko sa inyo na nag-trending sa Facebook. Tanong, kung ito yung itsura na mag-offer sa'yo ng vitamins, bibili ka ba? Maraming barkada ko ang sabi sa akin, bro, take mo muna yung product mo, kapag tumaba ka, bibili ako sa'yo. 5'9", 99 pounds. Diba? So pagdating sa health, sobrang baba ng health, no? Pero alam ko na kailangan kong i-improve yung sarili ko. So, 10 years of doing the business, nag-picture ulit ako. This time, ito na yung itsura. Oh, diba? Yung photo na yan, pre-na pictorial namin yan sa Salt Lake City, Utah, USA. So, ito yung aking one and only, ang pinakamamahal ko talaga, si Pin de la Fuente. Siya ang treasure ng buhay ko. Okay? Alam mo bakit? Kasi siya yung may hawak ng lahat ng pera ko eh. Okay? So, ito. Sabihin mo, you got this. O, sige. Sabihin mo sa katabi mo, talagang mata sa mata, sabihin mo, you got this. Okay. Phase 2. Failure is my teacher. Okay? Tandaan mo, ang isang bagay na palagi kang nasasaktan at palagi kang nag-fail, ibig sabihin hindi mo nakuha yung lesson. Sabihin mo lesson. Sa school, baliktad. Bibigyan kayo ng lesson, tapos magte-test. Tama? Tapos titignan ko, papasa ka. Sa buhay, baliktad. Sa buhay, bibigyan ka ng pagsubok ng test. Tapos sa dulo, dun mo malalaman yung lesson. So hanggat hindi mo nalalaman yung lesson, paulit na paulit mong gagawin yung pagkakamali na yun. And may kasabihan, don't expect to get a different result if you're doing the same things over and over again. Pakibasa nga itong second line. Ito. Ayan. 1, 2, 3, go. Okay. Very good. Next. Learn from it, but avoid dwelling on it. Sino yung may problema dito, huwag kang magtaas sa kamay. Pero ang tip ko lang sa'yo, direktang sinasabi ko sa'yo, huwag kang magtagal dyan. Pit stop lang yan. Isipin mo ano yung mga dapat mong matutunang lesson. Pag napulot mo na yon, syempre, huwag mo na ulitin yung pagkakamali mo. Kailangan, yung mindset mo ang ayusin mo. Na dapat, tignan mo yung mga bagay-bagay ng ibang storya. Alam mo, pag lahat ng tao, minimit mo, on time ka, binibigyan mo sila ng value, darating yung panahon, babalik sa'yo yan. Bakit? Kasi ikaw gusto mo respetuhin ka, pero kung hindi ka nagbibigay ng respeto, huwag kang umasa na babalik sa'yo yun. Phase 3, acknowledging my failure. Sabi mo, acknowledging my failure. When you are down, you are down. Huwag mong pilitin. May iba kasi pinipilit, tapos lalong lumalaki yung kalat, no? Yung problema mo. So, anong point? Maraming mga tao yung problema, tinatago lang sa under the rug. Hanggang sa lumaki na yung problema, tsaka natin sasabihin. So, next, negative situations in our life never fail to bring out the worst in us, but also the best in us. So, lahat ng hirap na pinagdadaanan mo ngayon, meron niyang purpose. Next, accept and savor the failure, then move on. Sabi mo, move on. Diba? Maraming mga tao hindi maka-move on, so ano nangyari? Ayaw nilang bitawan, yung pagkakamali nilang yon. Diba? Na dapat, bitawan mo na yan, pag natutunan mo yung lesson, para makakuha ka ng mas malaking gusto mo. Okay?
So, pine-prepare tayo niyan. Ako nga, kung babalik tanawan ko, lahat ng problemang or failures na pinagdaanan ko before, buti na lang dinaanan ko yon. Kasi ngayon, at least kung meron akong problema na same lang din, yung dadaanan ko, kaya ko nang sabihin na, shake it off. Next, be open to motivation and embrace the progression as slow as it may seem. Kaya ako masasabi ko sa organization na to, taas kamay ko sa inyo, kasi imagine niyo una, ang lupit. Kasi may mga mentors kayong kinuha. Yung mga kinuha nyo pa, malulupit. Di ba? Magagaling. Okay? Tapos, syempre, ito yan. Actually, yung galing ng speaker, wala naman talaga sa speaker. Alam niyo kung nasan? Nasa audience. Kapag magaling makinig yung audience, yung speaker gumagaling din. Find mentors, no? To talk to. Guys, hindi lahat ng lalapitan mo, siguraduhin mo naman na yung mentor na yun para sa'yo. Kasi bakit? Baka mamaya yung mentor na yun, nagtanong ka, Mentor, ito ba sa tingin mo okay? Binigyan ka ng payo. Pero hindi mo tinignan, no, na yung resultang meron siya, hindi mo pala gusto. Last, don't hesitate to ask. Ito na. Because it's not a sign of stupidity. Bakit kayo nahihiya magtanong? Kasi feeling nyo, kapag nagtanong ka sa mga teacher nyo, ang tingin sa'yo ng classmate mo ay? Ito mapayo ko sa'yo. Di bali nang maging bobo ka one time, kaysa naman maging bobo ka forever. Gets? So, okay lang magtanong. Kasi pag hindi mo yan tinanong, yan ang trabaho ng mga professor and mga teachers para sagutin lahat ng tanong na umaandar sa kukote mo. So, sabihin mo sa katabi mo, okay lang naman pala maging bobo eh. Yung professor, wala naman siguro ditong professor na ganito. Pumunta kami doon ng college after 1 year. Nakalimutan ko na yung pangalan niya kasi sobrang nasaktan ako. Bakit? 3 kami, parang ganyan nakaupo. Sabi, ikaw, kamusta P&G? Procter & Gamble. Okay naman po. Ikaw, kamusta sa Shell? Pagdating sa akin, ikaw, Billy, kamusta yung pag-aartista? Di gumanyan ako sa mga classmate ko. Pogi ito. Ito malupit. Pag uwi ko, humagulgol ako. So, umiyak talaga ako ng todo. Alam mo bakit? Kasi bigla ko na-realize, hindi ba pwedeng meron din naman ako nito kaysa ito lang? Alam mo, sabi ko talaga, darating panahon, ako magiging pinakamayaman sa batch namin. Alam mo, sila nagsasabi, ngayon daw, ako na nga yung pinakamayaman na graduate doon. So, ito lang isa masasabi ko. Mabuhay ang mga bobo. Balansehin mo lang. Hindi naman kailangan all the time palagi kang all fun. Diba? Kailangan meron ka rin work. Ito, trust me, 6th year ko na sa UST, marami ako naging uno. Alam mo, sabi sa akin ng mom ko, bakit ganun? Kaya mo na palang iuno eh. Ba't hindi mo pa inuno nung una? Alam mo, sabi ko, Ma, paano hindi ko mauuno? Pangatlong ulit ko na eh. So, anong point? Pag nag-fail ka, okay lang yan kasi may natutunan ka. Nag-fail ka ulit, okay lang yan, may natutunan ka. Pangatlong take mo, huwag ka mag-quit. Pang-4, pang-5, pang-10, hanggat hindi mo ma-perfect yan. Yung mga grades, di naman natin madadala sa sementeryo yan eh. Alam mo, madadala mo? Yung pagkatao mo. Anong klase kang tao nung nabubuhay ka pa? Phase 4, act on it. Okay? Anong act on it? It still doesn't feel good. Pagka may failure ka, sad ka, at this point, medyo lobat ka pa niyan. Pero, ito yan. A breakthrough does not happen when you just feel like it happening. Sino ditong gusto magpapayat, pero sinasabi niya sa sarili niya, mag-gym ako kapag feel ko na. Tandaan mo, hindi mangyayari yan. Ask me why. Kasi hindi mo na siya magiging feel. Ang gawin mo, kahit hindi mo feel, mag-gym ka. Paulit-ulit mong gawin, magugulat ka, pag nakita mo yung resulta, dun ka ngayon ma-addict sa resultang nakita mo. Even if the mind and the body are not ready, even if you still feel the pain, yung tipong sakit, even if the world says no, tandaan mo to, the crazy ones are the ones who change the world. Albert Einstein, sabi nila, sira ulo yan. No? Si Walt Disney, sabi sira ulo din yan. Kaya pag ako sinabi na si Bill de la Fuente, baliw yan. Kasi maraming mga tao hindi maintindihan yung gusto ko mangyari, yung vision ko. Kasi alam ko, pag sinabing crazy,
tawag, di ba, abnormal? Pag abnormal, ang ibig pala sabihin nun, above normal. Kaya pag meron ka nang aasar sa'yo, abnormal, sabi mo, thank you. Bakit? Darating yung panahon, yung income mo, yung sweldo mo, above normal. Next, you can really appreciate a mentor at this phase. He or she can be your accountability partner. Tandaan nyo, pag kumuha ka ng mentor, kailangan may deadline yung mga goals na tina-target nyo. Kahit na sa pag-aaral or kahit sa happy-happy. Dapat sa happy-happy, pag switch, pag PS4, dapat yan may oras. Itong one-liner na to, ito yung sagot para maging successful ang isang tao. Pakinggan natin to. Kung magiging isang bansa man tayo, kailangan natin ng isang radikal na pagbabago. Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili. Pag hindi ka naging successful, sino may kasalanan? Pero madaling magturo sa iba na ganito yung gobyerno, na ganito yung school, ganito yung prof, ganito magulang. Tandaan mo, pag nabuhay kang mahirap, hindi mo kasalanan yan. Hindi ka makakapili ng lalabasan. Tama? Pwede ba yun? Paglabas mong ganun, uy, charity, ayoko dyan. Diba? Gusto ko sa St. Luke's. Hindi pwede. Pero, pag namatay kang mahirap, sasabihin ko sa'yo, kasalanan mo na yan. Bakit? Lahat tayo binigyan ng Diyos ng 24 hours, pero hindi mo ginawa yung dapat mong gawin. Kaya, hindi ka nag-success. Diba? So, before I go, ito lang yung iiwan ko sa inyo. Sa lahat ng mga failures na meron ka, okay, ito lang yung kantang i-dedicate ko sa'yo. Kung alam mo to, kumanta ka rin. Yeah. Imaginein mo, pang negative yan eh, di ba? Sa mga negative, para sa yan. Para ma-motivate and ma-inspire ka. Okay? Ito yung iwan ko sa inyo. Alam nyo ba yung snowball effect? Yung maliit siya, tapos ni-roll sa taas, tapos dahan-dahang, tapos palaki na palaki. Tama? Alam mo ba, ang problema o ang kasalanan, parang ganun din. Una, patikim-tikim ka, pero palaki ng palaki yan. Let's say lang una, dinedekwat mo lang paperclip. Next yan, bond paper na. Tama? Next yan, isang rim na. Tama? Ganun din sa kabutihan. Pag nagtanim ka ng mabuti, yung maliliit na deeds mo, maiipon yan. Hindi mo bibilangin, pero darating yung panahon, magro-roll yan, lalaki yan, at yung reward, magugulat ka na lang at the right moment, at the right time, i-award sa'yo ni Lord yan. Next. And iiwanan ko kayo nitong saying na to, isa sa mga blog articles sa sinulat ko, okay lang ba sabay-sabay nating basahin? Tapos pagdating sa dulo, sabihin natin, boom, ganun ha? Okay, 1, 2, 3, go! So with that, this is your mentor, Billy De La Fuente, and I'm very happy to give this talk para sa PUP. Mabuhay kayo, maraming salamat, and God bless. Sobrang daming learnings na natutunan ko sa talk ni Sir Billy. Talagang tumama sa heart ko. Being able to hear that talk made me motivated to do more and to go outside my comfort zone. He taught us how to learn the negative thoughts into positive thoughts, and I'm still very grateful for that. Sobrang out of the ordinary yung binigay na seminar ni Mentor Billy po. Doon ko po nakita na he is really the Superman that we all need. In a way na sinave niya tayo sa kung ano yung former self natin. Na-inspire niya ako and natulungan niya ako in ways na hindi ko alam na pwede pa pala. So guys, eto na. Kakatapos lang natin sa isa sa pinakamalapit, pinaka-astig at pinakamaingay na talks ko dito sa PUP, sa JME, and sobrang nag-enjoy ako. Kaya guys, meron kaming message para sa inyo. Subscribe!